The Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy. Ang The Power of Your Subconscious Mind ni Joseph Murphy ay isang libro na nagtuturo tungkol sa kahalagahan ng ating subconscious mind at kung paano ito nakakaapekto sa ating buhay. Ito ay isang libro na naglalaman ng mga kabanata, kung saan bawat isa ay nagbibigay ng iba't ibang kaalaman tungkol sa ating subconscious mind at ang kakayahang maglikha ng buhay na gusto natin. Narito ang 17 importanteng kabanata mula sa aklat na ito. Number 1. The Treasure House Within You. Ang tahanan ng kayamanan ay nasa loob ng sarili mo. Sa kabanatang ito, tinatalakay ang konsepto ng ating subconscious mind at kung paano ito nakakatulong sa ating pagbabago at tagumpay. Binibigyang diin dito na bawat isa sa atin ay mayroong treasure house, ng walang hanggang kakayahan at potensyal na maaaring magamit sa pamamagitan ng ating subconscious mind. Ipinaliliwanag ni Murphy ang ating subconscious mind bilang isang malakas na puwersa na nag-ooperate sa labas ng kakayahang ng ating conscious mind. Ipinapakita din niya na ang ating subconscious mind ay may kakayahang maglikha at magmanifesto ng mga layunin at kagustuhan natin, maging ito ay positibo o negatibo. Binabanggit rin niya na ang ating mga iniisip at paniniwala ay nakakaapekto sa ating subconscious mind, kaya't sa pamamagitan ng pagbabago nito, maaari nating magamit ang kapangyarihan ng ating subconscious mind para makamit ang ating mga hangarin. Nagbibigay si Murphy ng mga halimbawa kung paano nagamit ang subconscious mind upang magtagumpay sa iba't ibang larangan, tulad ng sports, negosyo, at sining. Binibigyang diin rin niya ang kahalagahan ng pagsasaayos ng malinaw na mga layunin at positibong affirmations upang magtulungan sa ating subconscious mind upang makamit ang tagumpay. Isa sa mga mahalagang aral na matututunan sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng pagkilala sa kapangyarihan ng ating subconscious mind at ang potensyal na taglay ng bawat isa. Binibigyang diin ni Murphy na sa pamamagitan ng paggamit ng ating subconscious mind, maaari nating magamit ang walang hanggang kakayahang maglikha, magbigay inspirasyon at magtagumpay. Number 2. How Your Mind Works. Paano gumagana ang iyong isip? Sa kabanatang ito, tinalakay ni Murphy ang kagamitan ng ating isip, lalo na ang conscious at subconscious minds. Ipinapaliwanag ni Murphy na ang conscious mind ay ang bahagi ng ating isip na nagpapasya, nagdedesisyon at nagre-resolve ng mga problema. Ito ay aktibo kapag tayo ay gising at nag-aalerto, at nag-ooperate sa limitadong impormasyon sa bawat sandali. Sa kabilang banda, ang subconscious mind naman ay ang bahagi ng ating isip na nagtatago ng lahat ng ating nakaraang karanasan, emosyon, at paniniwala. Ito ay palaging nagtatrabaho sa background, nagproproseso at nagfi-filter ng impormasyon base sa ating nakaraang karanasan at paniniwala, kahit hindi natin malayang napapansin ito. Ipinaliwanag ni Murphy na ang subconscious mind ay responsable sa marami sa ating automatic na pag-uugali at tugon, tulad ng ating mga kasanayan, emosyon, at mga instinct. Binigyang diin din niya na patuloy na gumagana ang subconscious mind upang tuparin ang ating pinakamalalim na mga ninanais at paniniwala, maging ito ay positibo o negatibo. Nagbigay si Murphy ng maraming halimbawa kung paano gumagana ang subconscious mind at kung paano ito nakakaapekto sa ating mga karanasan at pag-uugali. Binibigyang diin niya na ang subconscious mind ay tumutugon sa mga saloobin at paniniwala na ating iniisip sa conscious mind, at may kakayahang baguhin ang ating subconscious mind sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga saloobin at paniniwala. Isa sa mga mahahalagang aral na makukuha sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng pag-unawa kung paano gumagana ang isip upang maipakita ang kanyang kapangyarihan. Ipinapakita ni Murphy na sa pagkakaroon ng kamalayan sa ating mga pattern ng pag-iisip at paniniwala, maaari tayong mag-umpisa sa pagbabago at pagreprogram ng ating subconscious mind upang makamit ang ating mga layunin. Number 3. The Miracle Working Power of Your Subconscious. Ang kamangha-manghang kapangyarihan ng iyong subconscious. Ang kabanatang ito ay nakatuon sa kamangha-manghang kapangyarihan ng subconscious mind. Dito, ipinakilala ni Murphy ang konsepto ng subconscious mind bilang isang makapangyarihang kasangkapan na makatutulong sa bawat isa na makamit ang kanilang mga layunin, malagpasan ang mga hamon, at maipakita ang kanilang mga pinakamalalim na mga ninanais. Nagsisimula si Murphy sa kabanatang ito sa pagsasalarawan ng pagkakaiba ng conscious mind at subconscious mind. Iniisa-isa niya ang conscious mind bilang bahagi ng isipan na nasa kontrol ng tao,
kung saan dito nagaganap ang pag-iisip at pagdedesisyon. Sa kabilang banda, ang subconscious mind ay ang bahagi ng isipan na nagpapatakbo sa mga kaisipan at kilos ng tao nang hindi ito namamalayan. Binibigyang diin ni Murphy na ang subconscious mind ay may napakalaking kapangyarihan at kayang magbigay ng himalang resulta kapag ito'y naaayon ng maayos. Nagbibigay siya ng mga halimbawa ng mga taong gumamit ng kapangyarihan ng kanilang subconscious mind upang gumaling mula sa pisikal at mental na karamdaman, magtagumpay sa pinansyal na aspeto, at malampasan ang mga pagsubok. Sa buong kabanata, nagbibigay si Murphy ng praktikal na mga pamamaraan upang magamit at mapakinabangan ang kapangyarihan ng subconscious mind. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng positibong pangungusap, pag-iisip ng mabuti, at pag-meditate upang mabago ang mga paniniwala sa isipan at maabot ang mga mithiin. Isa sa mahalagang bagay na natutunan sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng paniniwala sa pag-abot ng mga mithiin. Binibigyang diin ni Murphy na tumutugon ang subconscious mind sa mga paniniwala at saloobin ng tao, at na mahalagang mayroong matibay na paniniwala ang isang tao upang magtagumpay sa mga layunin. Number 4. Practical Techniques in Mental Healings. Mga praktikal na teknik sa pagpapakalma ng isipan. Ang kabanatang ito ay tumututok sa mga praktikal na paraan para sa mental healing. Ipinapakilala sa kabanata ang mga paraan upang labanan ang mga negatibong saloobin at emosyon, mapabuti ang kalusugan, at makamit ang tagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng subconscious mind. Sinimulan ni Murphy ang kabanata sa pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbuo ng positibong mental attitude at ipinaliwanag kung paano ito makakamit sa pamamagitan ng paggamit ng mga positibong affirmations. Ang mga affirmations ay mga positibong pahayag na paulit-ulit na binabanggit sa sarili upang ma-reprogram ang subconscious mind. Ayon kay Murphy, ang mga affirmations ay magagamit upang labanan ang mga negatibong pag-uugali at saloobin, at upang mag-develop ng mga bagong positibong asal at attitude. Ipinakilala rin sa kabanata ang teknik ng visualization, na nagpapakita kung paano lumikha ng mga mental na imahe ng mga hinahangad na resulta upang maisakatuparan ito sa realidad. Sinasabi ni Murphy na ang visualization ay magagamit upang magtagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay, tulad ng kalusugan, kayamanan, at relasyon. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng malinaw na pag-iimahin ng mga hinahangad na resulta at ang paggamit ng lahat ng ating mga senses sa proseso, makakalikha tayo ng malakas na impresyon sa ating subconscious mind, na magtutulungan upang maipatupad ang ating mga kagustuhan. Ang isa pang teknikong ipinakilala sa kabanata ay ang paggamit ng panalangin at ang kapangyarihan ng utak upang pagalingin ang mga pisikal na karamdaman. Binigyan ng halimbawa ni Murphy ang ilang mga indibidwal na nagpagaling ng kanilang mga sarili mula sa malubhang sakit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya at paniniwala sa kapangyarihan ng kanilang utak. Sinasabi niya na sa pamamagitan ng pag-iimahin ng sarili sa isang estado ng perpektong kalusugan at paulit-ulit na pagbibigay ng mga positibong affirmations na may kinalaman sa kalusugan, maaari nating ipasok ang natural na kapangyarihan ng ating katawan upang labanan ang mga pisikal na sakit. Bukod sa mga teknik na ito, nagpapakita rin ang kabanatang ito ng ilang mga praktikal na pamamaraan para sa mental na pagpapagaling, tulad ng paggamit ng positibong pananalita sa sarili, pagtuon sa positibong emosyon, at pagbuo ng malakas na layunin sa buhay. Binibigyang diin ni Murphy ang kahalagahan ng pagtanggap ng responsibilidad para sa ating mga naiisip at emosyon, at paggamit ng ating mga kapangyarihan sa isip upang lumikha ng buhay na ninanais natin. Number 5. The tendency of the subconscious is life-ward. Ang kalooban ng subconscious ay tumutulak sa buhay. Binibigyang diin ni Murphy ang ideya na ang ating subconscious mind ay likas na pumupunta sa buhay at palaging naghahanap upang suportahan ang ating kagalingan at kaligtasan. Sinasabi ni Murphy na ang ating subconscious mind ay parang isang compass na nagdadala sa atin patungo sa positibong mga resulta at tumutulong sa atin na maiwasan ang panganib. Upang ipakita ang ideyang ito, nagbibigay si Murphy ng ilang mga halimbawa kung paano tayo pinoprotektahan ng ating subconscious mind mula sa peligro at pumapalakas sa ating kalusugan at kagalingan. Halimbawa, ipinapakita niya na ang ating subconscious mind ang responsable sa pagkontrol ng mga bodily function tulad ng paghinga, pagdudumi, at sirkulasyon, na mahalaga para sa ating kaligtasan.
Binibigyang diin rin niya kung paano nagpapadala ng babala ang ating subconscious mind kapag tayo ay nasa panganib, tulad ng pakiramdam ng takot o pagkabahala kapag mayroong banta. Bukod dito, sinasabi rin ni Murphy na ang ating subconscious mind ay patuloy na nagtatrabaho upang tuparin ang ating mga ninanais at tulungan tayong makamit ang ating mga layunin. Sa pamamagitan ng pagtuon ng ating mga naiisip at emosyon sa positibong mga resulta, maaari nating pag-isahin ang ating subconscious mind sa ating mga conscious na mga kagustuhan at maisakatuparan ang ating mga ninanais na mga resulta sa buhay. Sa kabilang banda, kung nakatuon tayo sa negatibong mga naiisip at emosyon, magdudulot ito ng negatibong mga karanasan at mga resulta sa ating buhay. Upang mapakinabangan ang kapangyarihan ng ating subconscious mind, nagbibigay si Murphy ng ilang mga teknik tulad ng visualization at affirmations. Sa pamamagitan ng pag-visualize ng mga positibong resulta at pag-uulit ng mga affirmations na nakatutugma sa ating mga ninanais, maaari nating i-program ang ating subconscious mind upang suportahan ang ating mga layunin at hangarin. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagpapalawak ng positibong mga kaisipan at emosyon, maaari nating lumikha ng isang positibong feedback loop tungo sa mga positibong resulta. Number 6. How to get the results you want. Paano makakamit ang ninanais na resulta? Sa kabanatang ito, tinalakay ng autor ang kahalagahan ng malinaw na layunin at focus sa pagkamit ng ating mga pangarap, at nagbigay ng ilang teknik upang magamit ang kapangyarihan ng ating subconscious mind para tuparin ang ating mga ninanais. Mahalaga ayon kay Murphy na malinaw na ipaliwanag ang ating mga layunin at mga ninanais sa partikular na detalye. Binanggit niya na ang ating subconscious mind ay mas maganda ang pagresponde sa mga tiyak na hiling, at mas mababa ang posibilidad na matupad ang mga pangkalahatang layunin. Hinihikayat ng autor ang mga mambabasa na isulat ang kanilang mga layunin at basahin ang mga ito ng paulit-ulit sa loob ng isang araw, dahil nakakatulong ito upang maimprenta ang mga ito sa ating subconscious mind. Bukod sa pagsusulat ng ating mga layunin, inirerekomenda ni Murphy na gumamit din ng mga teknik sa pag-visualize upang lumikha ng mental na larawan ng inaasam na resulta. Binabanggit niya na ang ating subconscious mind ay mahusay na nakakapag-respond sa mga malinaw na mental na imahe, at sa pamamagitan ng pag-visualize ng ating sarili na nakamit na natin ang ating layunin, maaari nating e-programa ang ating isipan upang magtrabaho tungo sa ninanais na resulta. Nagpapayo rin si Murphy sa mga mambabasa na isipin nila ang kanilang sarili na nasa kalagayan ng kanilang isipan na natamo ang kanilang layunin, dahil makakatulong ito upang lumikha ng isang positibong emosyonal na kalagayan at mapalakas ang posibilidad ng tagumpay. Mahalaga rin ayon kay Murphy ang pagiging matyaga at determinado sa pag-abot ng ating mga layunin. Sabi niya, hindi maiiwasan ang mga pagsubok at hadlang, pero sa pamamagitan ng pagpapanatili ng positibong pananaw at patuloy na pag-focus sa ating mga layunin, maaring malampasan ang mga hamong ito at sa huli ay maabot ang tagumpay. Number 7. How to use the power of your subconscious for wealth. Paano gamitin ang kapangyarihan ng subconscious mind para sa kayamanan? Sa kabanatang ito, tinalakay ng autor ang tungkulin ng subconscious mind sa pag-akit ng kayamanan at tagumpay sa pinansyal, at nagbigay ng ilang mga teknik para gamitin ang kapangyarihan ng isip upang magkaroon ng malaking halaga ng pera. Nag-umpisa si Murphy sa pagsasabing mahalaga ang pagkakaroon ng positibong pananaw tungkol sa pera at kayamanan. Binanggit niya na maraming tao ang may negatibong paniniwala o ugnayan sa pera, tulad ng paniniwala na ito ang ugat ng lahat ng kasamaan, o na ang mga mayayaman ay mapang-api o sikim. Ang mga negatibong paniniwala ay maaaring lumikha ng mga hindi namamalayang hadlang sa pag-abot ng tagumpay sa pinansyal. Kaya naman, nag-a-advise ang may akda sa mga mambabasa na magpakatatag sa positibong pananaw sa pera at kayamanan, at ituring ito bilang positibong puwersa para sa kanilang buhay. Ayon kay Murphy, mahalaga ang pagpapasya ng malinaw na mga layunin sa pinansyal at pagkakaroon ng determinasyon upang makamit ang mga ito. Binabanggit niya na maayos na sumusunod ang ating subconscious mind sa mga tiyak at malinaw na mga layunin, at sa pamamagitan ng pag-iisip na nakamit na natin ang ating mga financial goals, maaari nating e-program ang ating isipan upang magtrabaho tungo sa tagumpay. May mga paraan ang may akda para makatulong sa pag-attract ng kayamanan at tagumpay sa pananalapi gamit ang affirmations. Ang mga ito ay mga positibong pahayag na nakatutulong sa pagbabago ng mga paniniwala at pananaw tungkol sa pera.
Binabanggit din ni Murphy ang kahalagahan ng pagkilos upang makamit ang ating mga pangarap sa buhay, hindi lang ang pag-visualize at pagsasabi ng mga pahayag na kumpirmasyon. Sinabi niya na ang ating subconscious mind ay nakakatuon sa pagkilos, at sa pamamagitan ng patuloy na pagkilos tungo sa ating mga pangarap sa buhay, maaari tayong makapaglikha ng positibong feedback loop na makakapag-attract ng mas maraming kayamanan at tagumpay. Number 8. Your right to be rich. Ang iyong karapatan na maging mayaman. Sa kabanat ang ito, nilalabanan ni Murphy ang pangkaraniwang paniniwala na ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan at sa halip ay nagmamalasakit na ang kayamanan ay natural at positibong pagpapahayag ng kasiyahan at katalinuhan ng tao. Ipinaliwanag niya na ang kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pera kundi kasama rin dito ang lahat ng aspeto ng isang mayaman at masaganang buhay, kasama na ang pagmamahal, kalusugan, at kasiyahan. Ayon kay Murphy, ang ating mga kaisipan at paniniwala tungkol sa pera at kayamanan ay may malaking epekto sa ating kakayahan upang umakit ng kasaganaan sa ating buhay. Hinihikayat niya ang mga mambabasa na magkaroon ng isang kaisipan ng kasaganaan at maniwala sa kanilang kakayahan upang lumikha ng kayamanan at tagumpay sa kanilang buhay. Ang may akda ay nagbibigay ng praktikal na hakbang upang makamit ang tagumpay sa pinansyal, tulad ng pagtatakda ng malinaw na mga layunin, pagbuo ng positibong pananaw sa pera, at pagpapatupad ng aksyon para makamit ang mga ito. Ipinapakita rin niya ang kahalagahan ng pagtulong sa iba upang makamit din nila ang kanilang tagumpay at kasaganaan. Number 9. Your subconscious mind as a partner in success. Ang subconscious mind mo bilang kasosyo sa tagumpay. Sa kabanat ang ito, tinalakay ng may akda ang konsepto na ang ating subconscious mind ay maaaring maging isang malakas na kasangga sa pagkamit ng tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. Nagbigay diin si Murphy sa kahalagahan ng pagdevelop ng matatag na samahan sa pagitan ng ating conscious at subconscious minds. Ang conscious mind ang kapitan ng barko, samantalang ang subconscious naman ang mga tauhan na nagsasagawa ng mga utos ng kapitan. Sa pamamagitan ng magandang pagtutulungan, makakalikha ang conscious at subconscious mind ng malakas na puwersa para sa tagumpay. Binabanggit din ng may akda na mayroong malaking reserba ng kaalaman at creativity ang subconscious mind, at sa pamamagitan ng pag-access dito, maaari nating maunlad ang buong potensyal natin para sa tagumpay. Nagbibigay siya ng ilang mga teknik upang ma-access ang inner wisdom na ito, tulad ng meditation, panalangin, at positibong mga affirmation. Ayon din sa may akda, mayroong malawak na imbakan ng karunungan at kreatibidad ang subconscious mind, at sa pamamagitan ng pagtuklas dito, kayang maabot ang buong potensyal para sa tagumpay. Nagbibigay din ang may akda ng ilang mga teknik para ma-access ang inner wisdom na ito, kabilang ang pag-meditate, panalangin, at paggamit ng mga positibong affirmations. Binabanggit din ng may akda ang ideya na ang subconscious mind ay makatutulong sa atin upang malagpasan ang mga hadlang at hamon sa landas tungo sa tagumpay. Sinasabi niya na may kapangyarihan ang subconscious mind upang gumaling ng ating katawan, malampasan ang mga takot at phobia, at pati na rin na ma-attract ang mga positibong tao at sitwasyon sa ating buhay. Binibigyang diin din ni Murphy ang kahalagahan ng pagpapalakas ng isang positibong mental na pananaw at emosyonal na kalagayan. Sinasabi niya na ang subconscious mind ay tumutugon ng maayos sa mga positibong pag-iisip at emosyon, at sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kaisipang optimismo, pagpapakumbaba, at kagalakan, mas madali nating ma-attract ang mas positibong mga resulta sa ating buhay. Number 10. Your subconscious and the wonders of sleep. Ang subconscious mo at ang kahangahangang kapangyarihan ng pagtulog. Sa kabanat ang ito, tinalakay ng may akda ang ugnayan sa pagitan ng subconscious mind at pagtulog, at kung paano natin magagamit ang kapangyarihan ng pagtulog upang makamit ang mas malaking tagumpay at kaligayahan sa ating buhay. Sinimulan ni Murphy ang usapan tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na tulog para sa ating pisikal at mental na kalagayan. Sinabi niya na mahalaga ang tulog para sa pagpapagaling ng katawan, pagpapanatili ng mga alaala, at regulasyon ng mga emosyon, sa pagitan ng iba pang mahahalagang mga tungkulin. Pagkatapos ay pinag-aralan ng may akda ang papel ng subconscious mind sa panahon ng pagtulog. Binanggit niya na sa panahon ng pagtulog, ang conscious mind ay nagpapahinga, habang ang subconscious mind ay aktibo at bukas sa mga suggestions at impressions.
Ibig sabihin nito ay lalo nating magagamit ang ating subconscious mind sa mga positibong pagsasabi at pag-iisip habang tayo ay natutulog, at na maaari nating gamitin ang panahong ito upang mabago ang ating pananaw sa buhay at magkaroon ng positibong paniniwala. Si Murphy ay nagbibigay ng ilang mga pamamaraan para magamit ang kapangyarihan ng pagtulog upang makamit ang mas malaking tagumpay at kaligayahan. Isa sa mga pamamaraan ay ang paulit-ulit na pagtitiwala sa sarili o visualization bago matulog, upang maabsorb ito ng subconscious mind sa panahon ng gabi. Ang isa pang pamamaraan ay ang pag-iisip ng isang kanais-nais na resulta, tulad ng isang matagumpay na job interview o masayang relasyon, bago matulog, upang itanim ang mga buto ng tagumpay sa subconscious mind. Number 11. Your subconscious mind and marital problems. Ang iyong subconscious mind at mga problema sa pag-aasawa. Sa kabanatang ito, tinalakay ng may akda kung paano maapektuhan ng subconscious mind ang ating mga relasyon at kasal. At kung paano natin magagamit ang kapangyarihan ng subconscious mind upang malutas ang mga problema sa pagsasama at magkaroon ng mas matatag at malusog na relasyon. Nagsimula si Murphy sa pag-uusap tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa sa ating mga subconscious na mga paniniwala at pag-uugali tungkol sa mga relasyon. Binanggit niya na marami sa atin ang may mga negatibong paniniwala tungkol sa mga relasyon at kasal, tulad ng paniniwala na lahat ng mga lalaki o babae ay hindi tapat o na ang kasal ay nakakasawa at hindi nakakapagbigay ng kasiyahan. Ang mga negatibong paniniwalang ito ay maaaring magdulot ng mga self-fulfilling prophecies o mga katuparan ng sariling hula at magdulot ng mga problema sa relasyon. Nagbibigay ng ilang teknik ang may akda para magamit ang kapangyarihan ng subconscious mind upang malutas ang mga problema sa kasal. Isa sa mga teknik ay ang paggamit ng mga positive affirmations at visualization upang mabago ang mga negative beliefs sa utak tungkol sa relasyon at kasal. Halimbawa, ang paulit-ulit na pagpapatotoo ng karapat-dapat ako ng isang mapagmahal at nakakatugon na relasyon, o ang aking kasal ay puno ng kagalakan at kaligayahan, ay makatutulong upang magbago ang ating subconscious na mga paniniwala at pag-uugali tungkol sa kasal. Binibigyang diin din ni Murphy ang kahalagahan ng pagpapatawad sa paglutas ng mga problema sa kasal. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng galit, puot, at pagkaayaw ay maaaring lumikha ng negative energy na maaaring magdulot ng pinsala sa relasyon at ang pagpapatawad ay isang makapangyarihang tool upang mapakawalan ang negatibong energy na ito at ibalik ang pagkakasundo sa relasyon. Tinukoy din ng may akda ang konsepto ng mental divorce, na tumutukoy sa pisikal na paghihiwalay na maaaring mangyari sa kasal kapag ang mga partners ay nagkakaroon ng emosyonal na distansya at hindi na nakakonekta sa isa't isa. Sinabi niya na ang mental divorce ay maaring sanhi ng mga negatibong subconscious na mga paniniwala at pag-uugali tungkol sa kasal, at ang paggamit ng positive affirmations at visualization ay makakatulong upang ibalik ang emosyonal na koneksyon at intimacy sa relasyon. Number 12. Your subconscious mind and your happiness. Ang subconscious mind at ang iyong kaligayahan. Sa kabanatang ito, ay ang ugnayan ng subconscious mind at kaligayahan, at kung paano natin magagamit ang kapangyarihan ng subconscious mind upang mapasigla ang mas malaking kaligayahan at kasiyahan sa ating buhay. Nagsimula si Murphy sa pagtalakay sa kahalagahan ng tunay na kaligayahan. Binanggit niya na maraming tao ang naniniwala na ang kaligayahan ay nakukuha sa labas na mga pangyayari, tulad ng kayamanan, tagumpay, o materyal na pag-aari. Gayunman, ipinapakita niya na ang tunay na kaligayahan ay nanggagaling sa loob natin, at maaring mapalago natin ang kaligayahan sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga paniniwala at pag-uugali sa sarili at mundo sa paligid natin. Nagbibigay din ang autor ng ilang mga teknik para sa paggamit ng kapangyarihan ng ating subconscious mind upang palakasin ang ating kaligayahan. Isa sa mga ito ay ang paggamit ng mga positibong pangungusap at visualizations upang mapalitan ang ating subconscious mind ng mga positibong paniniwala at pag-uugali tungkol sa ating sarili at buhay. Halimbawa, ang paulit-ulit na pagpapatuloy ng mga pangungusap tulad ng karapat-dapat ako sa kaligayahan at kasiyahan, o ang buhay ko ay puno ng kasaganaan at biyaya, ay makakatulong upang mapalitan ang ating subconscious na paniniwala at pag-uugali tungkol sa kaligayahan. Binanggit din ni Murphy ang kahalagahan ng pasasalamat sa pagpapalaki ng kaligayahan.
Sinabi niya na ang pagpapalaki ng pagiging mapagpasalamat sa mga biyaya sa ating buhay ay makakatulong upang mapalitan ang ating subconscious beliefs at attitudes tungkol sa positibong pananaw sa buhay, at makakatulong sa paglikha ng kapayapaan at kasiyahan sa ating puso. Inilahad din ng autor ang konsepto ng mental sunshine, na tumutukoy sa positibong enerhiya at kasiyahan na maaring mapalago natin sa loob natin at maipapamalas natin sa mundo sa paligid natin. Tinutukoy niya na sa pamamagitan ng pagpapalago ng mga positibong saloobin at pananaw, at sa pagsentro sa kabutihan sa ating sarili at sa iba, maaari tayong maging pinagmumulan ng positibong enerhiya at kaligayahan sa mundo. Number 13. Your subconscious mind and harmonious human relations. Subconscious mind mo at maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. Sa bahaging ito, inilalatag ng may akda kung paano nakakaapekto ang subconscious mind natin sa mga relasyon natin sa iba, at paano natin magagamit ang kapangyarihan ng subconscious mind upang makatulong sa mas maligayang mga relasyon. Nagsimula si Murphy sa pagtalakay tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa sa ating mga subconscious beliefs at attitudes tungkol sa iba. Pinapansin niya na marami sa atin ay mayroong mga negatibong paniniwala at pagkakaroon ng kinikilingan tungkol sa ilang grupo ng mga tao, tulad ng mga taong iba ang lahi, relihiyon, o uri sa lipunan. Ang mga negatibong paniniwalang ito ay maaring magdulot ng mga hidwaan at tensyon sa ating mga relasyon, at maaring pigilan tayo na makaranas ng buong kasaganahan ng pagkakakonekta ng mga tao sa isa't isa. Nagbibigay ng ilang mga teknik ang may akda para gamitin ang kapangyarihan ng subconscious mind upang magkaroon ng mas malaking kaligayahan. Isa sa mga teknik ay ang paggamit ng mga positibong affirmation at visualizations upang ma-reprogram ang subconscious mind natin ng positibong mga paniniwala at pananaw tungkol sa ating sarili at sa ating mga buhay. Halimbawa, ang pag-uulit ng mga pangungusap na tulad ng karapat-dapat ako ng kaligayahan at kasiyahan, o ang aking buhay ay puno ng kasiyahan at pagpapala, ay makakatulong upang baguhin ang ating subconscious na mga paniniwala at pag-uugali tungkol sa kaligayahan. Tinalakay din ni Murphy ang kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapabuti ng mga mapayapang relasyon. Pinapansin niya na maraming alitan at hindi pagkakaintindihan ang nagmumula sa kakulangan ng epektibong komunikasyon, at nasa pamamagitan ng paggamit ng mga positibong pahayag at mga visualizations upang mapabuti ang ating kasanayan sa komunikasyon, maaari tayong makagawa ng mas malalim at mas madaling koneksyon sa iba. Sinabi rin ng may akda ang konsepto ng mental poise, na tumutukoy sa kalagayan ng mahinahon at balanseng loob na maaaring maipakita natin sa ating sarili. Napansin niya na sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mental poise, sa pamamagitan ng mga gawain tulad ng meditasyon at positibong pagpapatibay, mas magiging matatag at adaptable tayo sa ating mga relasyon, at magagampanan natin ang mga alitan at mga hamon ng may mas maginhawang pagtanggap. Number 14. How to use your subconscious mind for forgiveness. Paano gamitin ang iyong subconscious mind para sa pagpapatawad? Sa kabanatang ito, tinalakay ni Murphy kung paano maaring gamitin ang lakas ng subconscious mind upang maisapuso ang pagpapatawad at pagpapakawala ng galit sa iba. Sinimulan ni Murphy sa pagbibigay diin ang kahalagahan ng pagpapatawad para sa ating kaisipan at emosyonal na kalagayan. Binanggit niya na ang pagtatanim ng sama ng loob at galit ay maaring magdulot ng mga negatibong emosyon tulad ng galit, pagkayamot, at depresyon, at maaari rin itong magpakita bilang mga pisikal na sakit sa katawan. Kaya't mahalagang matutunan natin na magpatawad para sa sarili nating paggaling at pag-unlad. Nagbibigay ng ilang mga paraan si Murphy upang gamitin ang kapangyarihan ng subconscious mind upang palakasin ang pagpapatawad. Isa sa mga paraan ay ang paggamit ng positibong mga pangungusap at visualizations upang mabago ang paniniwala at pagkakatiwala sa ating subconscious mind patungo sa mas malaking pagpapatawad at pangunawa sa mga taong nagkasala sa atin. Halimbawa, ang paulit-ulit na pagbigkas ng mga pangungusap tulad ng pinili kong magpatawad at maglabas ng lahat ng asimpatiya kay pangalan, o naiintindihan ko na ang pangalan ay ginawa ang lahat ng makakaya nila sa panahon na iyon, ay makakatulong upang baguhin ang ating subconscious na mga paniniwala at pag-uugali patungo sa mas malaking pagpapatawad at empatiya. Sa madaling salita, hindi lamang ang pagpapatawad sa iba ang mahalaga, ngunit pati rin ang pagpapatawad sa ating sarili.
Dahil sa pagpapatawad sa sarili, maaari nating malunasan ang ating mga sugat at magpakawala ng mga pait at kaunting emosyon sa ating kalooban. Nagbibigay siya ng mga paraan sa paggamit ng kapangyarihan ng subconscious mind upang makalaya sa self-blame at magkaroon ng positibong pagtingin sa sarili. Gamit ang mga positibong pangungusap tulad ng pinapatawad ko ang aking sarili para sa mga naging pagkakamali ko at pumipili na magpatuloy sa buhay na may pagmamahal at malasakit. O, ako ay karapat-dapat sa pagmamahal at pagpapatawad, gaya ng aking sarili, maaring baguhin ng mga mambabasa ang kanilang subconscious mind upang maiwasan ang paghuhusga sa sarili at magkaroon ng self-forgiveness. Binibigyang diin rin ng may akda ang kahalagahan ng paggawa ng konkretong hakbang tungo sa pagpapatawad, tulad ng pagsisi, pagpapakumbaba, at pagpapakita ng pangunawa at pagmamahal sa iba. Number 15. How your subconscious removes mental blocks. Paano natatanggal ng subconscious ang mga hadlang sa pag-iisip? Inilalarawan ng may akda kung paano ang subconscious mind ay maaaring magamit upang alisin ang mga hadlang sa ating isip at malagpasan ang mga nananatiling paniniwala na humahadlang sa atin sa pagkamit ng ating mga layunin at pagtamo ng magandang buhay. Nagsimula si Murphy sa pagsasabi kung paano nabuo ang mga mental block at limitadong paniniwala noong ating kabataan, sa pamamagitan ng mga paulit-ulit na mensahe mula sa ating mga magulang, guro, at lipunan na maaaring nagpapaniwala sa atin na hindi tayo sapat o hindi natin kayang makamit ang ating mga pangarap. Upang malampasan ang mga mental na hadlang na ito, nagbibigay si Murphy ng ilang teknik para ma-access ang kapangyarihan ng ating subconscious mind. Isa sa mga teknik na ito ay ang paggamit ng mga positibong affirmations, kung saan paulit-ulit nating sasabihin sa ating sarili ang mga positibong pahayag tungkol sa ating sarili at kakayahan upang ma-reprogram ang ating subconscious mind ng bagong empowering na paniniwala. Halimbawa, ang paulit-ulit na pagsasabi ng mga affirmations tulad ng, "Ako ay may kakayahang maabot ang aking mga pangarap," o, "Ako ay nagtitiwala sa aking kakayahang malampasan ang anumang hadlang," ay makakatulong na baguhin ang mga paniniwala at attitude sa ating subconscious tungo sa mas malaking kumpiyansa at pagtitiwala sa ating sarili. Ito ay isa pang pamamaraan na inirerekomenda ni Murphy na tinatawag na visualization, kung saan ginagamit natin ang ating imahinasyon upang lumikha ng malinaw na mga larawan sa ating isipan ng pagkamit ng ating mga layunin at pamumuhay sa ating pinapangarap na buhay. Sa pamamagitan ng regular na pag-visualize ng ating mga ninanais na resulta, maaari nating i-program ang ating subconscious mind upang magtrabaho tungo sa pagpapakatotoo ng mga ito sa ating realidad. Binibigyang diin din ni Murphy ang kahalagahan ng pagkilos tungo sa ating mga layunin, dahil ang pagkilos ay nagpapalakas ng ating mga bagong paniniwala at tumutulong upang lalo pa nating maitatak sa ating subconscious mind. Pinapayo niya na kumilos tayo tungo sa ating mga layunin sa pamamagitan ng paggawa ng mga maliliit na hakbang araw-araw, at ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay sa daan. Number 16. How to use your subconscious mind to remove fear. Paano gamitin ang iyong subconscious mind upang matanggal ang takot? Sa kabanatang ito, binibigyan ng mga paraan upang malampasan ang takot at pagkabalisa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng subconscious mind. Ipinapakita ng may akda ang kahalagahan ng pagharap sa ating mga takot at pagpapakawala ng mga negatibong paniniwala at mga pattern na maaaring nakakatulong sa ating takot. Ayon kay Murphy, isa sa mga epektibong paraan upang malampasan ang takot ay sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga negatibong kaisipan sa mga positibong pahayag. Binabanggit niya na ang paulit-ulit na pagpapahayag tulad ng, "Ako ay payapa at tiwala sa sarili sa harap ng takot," o, "Inilalabas ko ang lahat ng takot at nagtitiwala ako sa universe upang gabayan ako," ay makatutulong upang umayos ang ating subconscious mind at bawasan ang kaba. Isang iba pang teknik na ipinapayo ni Murphy ay ang visualization. Sa pamamagitan ng pagpapakita sa ating sarili na matagumpay na nalalampasan ang ating mga takot, mas mababawasan natin ang kapangyarihan ng ating mga takot sa atin. Halimbawa, ang pag-visualize ng ating sarili na matagumpay na nagdaos ng presentasyon o kaya'y nakaharap ng mahinahon sa isang mahirap na usapan sa isang mahal sa buhay ay makakatulong upang mapalakas natin ang ating kumpiyansa at bawasan ang kaba sa tunay na buhay. Mahalaga rin ayon kay Murphy na gumawa ng hakbang patungo sa ating mga layunin kahit may takot tayo. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga maliliit na hakbang tungo sa ating mga layunin, maaari nating unti-unting palakasin ang ating tiwala at bawasan ang kapangyarihan ng ating takot.
Number 17. The treasure house is within you. Ang kayamanang hanap natin ay nasa loob natin. Sa bahaging ito ng aklat, ipinapakita ng may akda na ang kayamanang hanap natin ay nasa loob natin, sa ating subconscious mind. Ayon kay Murphy, mayroon tayong kakayahang buksan ito upang magkaroon ng kasaganaan, kaligayahan, at tagumpay sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano mag-access sa ating subconscious mind. Sinasabi ni Murphy na tulad ng isang magandang halamanan, ang ating subconscious mind ay maaaring magbigay ng magandang ani sa buhay natin depende sa uri ng mga kaisipan na itinatanim natin. Ayon sa kanya, kung magfo-focus tayo sa mga negatibong kaisipan, takot, at pag-aalinlangan, magdadala ito ng negatibong karanasan at kahihinatnan sa ating buhay. Sa kabila nito, kung magfo-focus tayo sa mga positibong kaisipan, affirmation, at visualization, maari nating makamit ang mga hangarin natin sa buhay at magkaroon ng kasaganaan at tagumpay. Upang ma-access ang kayamanang nasa loob natin, nagbibigay si Murphy ng mga paraan upang magamit ang lakas ng ating subconscious mind. Isa sa mga paraan na ito ay ang paggamit ng creative imagination, kung saan ginagamit natin ang ating imahinasyon upang lumikha ng mga malinaw na larawan ng ating mga pangarap. Sa ganitong paraan, maari nating ma-program ang ating subconscious mind upang matulungan tayong mag-manifest ng mga ito sa ating realidad. Pinapahalagahan din ni Murphy ang kahalagahan ng pananampalataya sa pagkamit ng ating mga layunin. Ayon sa kanya, ang pananampalataya ang susi upang ma-unlock ang lakas ng ating subconscious mind at ma-manifest ang ating mga hangarin. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa kakayahan natin na makamit ang ating mga layunin at pagtitiwala sa lakas ng ating subconscious mind, maari nating malampasan ang anumang hadlang at ma-manifest ang ating mga nais na resulta. Isang teknik na inirerekomenda ni Murphy ay ang paggamit ng mga affirmation, kung saan inuulit natin ang mga positibong pahayag tungkol sa ating sarili at kakayahan upang ma-reprogram ang ating subconscious mind sa mga bagong empowering na paniniwala. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-angkat ng mga affirmation tulad ng, "Ako ay karapat-dapat sa kasaganaan at tagumpay," o, "Ako ay nagtitiwala sa lakas ng aking subconscious mind upang mag-manifest ng aking mga hangarin," maaring baguhin natin ang mga subconscious na paniniwala. At magkaroon ng mas malaking tiwala at paniniwala sa sarili. Conclusion. Sa pagtatapos, ang The Power of Your Subconscious Mind ay isang makapangyarihan at praktikal na gabay para sa sinuman na nagnanais na gamitin ang kanilang isip upang lumikha ng positibong pagbabago sa kanilang buhay. Ang aklat ay nagbibigay ng maraming impormasyon at praktikal na teknik para malampasan ang mga mental na hadlang, magpalago ng positibong pag-iisip at paniniwala, at makamit ang tagumpay at kaligayahan sa lahat ng aspeto ng buhay.